Dearest Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, we thank you so much for your goodness, Lord, for your loving kindness, for your mercy endures forever, O God. We ask you, Lord, to please forgive our sins, cleanse us from all unrighteousness. Lord, help me to bring forth thy message, O God, anoint thy word, and bind the power of darkness, remove all hindrance, doubts, unbelief, confusion. We command you to cast out. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Tayo po makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Praise the Lord. Una, tigit po sa lahat ang pinakamataas na pupuri, pasasalamat, pagdadakila, paglulhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At tayo po nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Evangelista Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At gayon din po sa buong sangbahayan ng ating beloved Honorable Pastor, beloved parents in the Lord. At patuloy po natin inaalala ang mga gintong aral at turo ng ating ginagalang at minamahal na Assistant Pastor, Lina C. Almeida, beloved Mamadir, sa lahat po ng ating mga kapatiran, sa dakong ito ng Marilao, sa ating mga webcast viewers, magandang gabi po sa lahat. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay mag-aral makinig ng salita ng Diyos at ating buksan ating banal na kasulatan. Kindly po, from the book of James chapter 4, verse 6 up to 8. Kindly. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talatay 6 hanggang 8. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Sa gabing ito, mga minamahal, ating pong talakayin ang ating pong tema sa gabing ito ay patungkol sa tinatawag na obtaining more grace. Ever see, amen. Obtaining more grace, mga minamahal, ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, tayo po ay magtamo ng lalong biyaya. Ever see, amen. Sa mahal na Panginoon. Napakapalad po natin, ever see, amen. Tayo pinaglilingkod sa Diyos. Sabi nga ni Haring David, His mercy and His goodness shall follow me all the days of my life. Amen. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay, tayo po ay pinapatnubayan ng mabait na Diyos at ating pong tinatamasa ang mayamang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sa oras na tayo po ay may pangangailangan, sa oras na tayo may problema, sa oras na tayo may karamdaman, anuman pong hilingin natin sa mahal na Panginoon ayon sa kanyang kalooban, ipinagkakalob sa atin ng mabait na Diyos. Ever amen. Ito lang po nangyari mga minamahal. Nandun po kami sa Australia, mga minamahal, yung aking brother. Nandun po in-admit sa hospital at nandun sa ICU. So nung sila po tumawag sa akin, nandoon sa loob ng ICU, critical ang kalagayan ng aking brother. Subalit napakabait po ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi po ng aking kapatid, kailangan siyang angioplasty, operahan siya sa puso. So mag-prepare ng 500 to 700,000. Maminamahal, araw po ng Miyerkules siya operahan alas 9 ng umaga. Ang oras na tinakda ng doktor para siya operahan. Yan, angioplasty, mga minamahal. So mga minamahal, before mag 9 o'clock, sila po ay tumawag sa akin at nagpa-pray, muling nagpalehan sa aking brother. So mga 8:30 ng umaga, pagkatapos po mga minamahal na siya may panalangin sa unang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, pagpasok sa operating room, mga minamahal, kinansel ng doktor ang operation, mga minamahal. Amen. So, kinansel ng doktor yung operation, sabi ko, lumabas kayo sa hospital. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord, sabi ng doktor, sige, pauwiin kita, maglakad ka muna ng 6 minutes, pag hindi ka hiningal, pauwiin kita, sabi ng doktor. Alam niyo po mga minamahal, habang siya sinusundan ng mga nurses, mga minamahal, habang naglalakad yung aking brother, sabi po ng mga nurses, tatay, ang sabi po ng doktor, maglakad daw po kayo ng 6 minutes, hindi 1,000 steps. Amen. Sabi niya, dahil kami po yung hinihingal sa iyo. Amen.
So mga minamahal, yung oras na yun, lumabas sa hospital yung aking brother. Hanggang ngayon, napakalakas. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So sabi po ng Biblia ang ating pag-aaralan sa oras na ito, obtaining more grace. Sa ating nabasa, meron pong 5 bagay na binanggit si Apostle James, si Santiago. Ano po ito mga minamahal? Unang binanggit niya, submit yourselves to God. Amen. Submit yourselves to God. So ito po yung mga bagay na binigay sa atin ni James. Una, submit yourselves to God. Pangalawa, resist the devil. Pangatlo, yung tinatawag na draw nigh to God. Pang-apat, cleanse your hands. At yung pang-5, mga minamahal, purify your heart. Sa pag-aralan po natin ito'y napakalaga upang magtamo tayo ng mayamang biyaya sa harap ng mahal na Panginoon. Una, submit yourselves to God. Ito po tinatawag na submit, mga minamahal, submission. Pag sinabing submission, submission to God is the first step in obedience. Submission to God, ulitin ko po, is the first step in obedience, mga minamahal, the recognition that God is God and knows best. Amen. Ang pagkakilala ng Diyos ay Diyos at alam niya ang mabuti para sa atin. He is the source of everything that is good. Amen. Siya ang pinagmumulan na lahat ng bagay. To recognition that He is God and He knows the best. Amen. Pag ipinasakop natin ang ating sarili sa Diyos, kinikilala natin ng Diyos, siya ay Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Kinikilala mo siya ay Diyos. Amen. At alam mo na ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa mahal na Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin, kailangan natin ipasakop natin ang ating sarili sa Diyos. Amen. Submission to God, mga minamahal, is the first step, mga minamahal, in obedience. Kapag tayo sumusunod sa mahal na Panginoon, nagpapasakop tayo sa Diyos. Amen. Another thing, sabi po, submitting to God, mga minamahal, submitting yourselves to God, keeps you from submitting in the authority of Satan and sin. Amen. Pag tayo po'y nagpapasakop sa Diyos, submitting yourself to God keeps you from submitting to the authority of Satan and sin. Amen. Kapag tayo nagpapasakop sa Diyos, mga minamahal, iniwalay natin ang ating sarili. No? Keep yourselves from submitting the authority of Satan and sin. Amen. Dalawa lang kasi yun. Pag nagpasakop tayo sa Diyos, ibinigay natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon, mga minamahal, iniingatan natin ang ating sarili na hindi tayo magpasakop sa kasalanan at kay Satanas. Amen. So napakaigi po nagpapasakop tayo sa Diyos. Kindly open your Bible from the book of Proverbs, idagdag po natin, Proverbs 29 verse 18. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 29, versikulo 18. Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. Ngunit siya nag-iingat ng kautusan, maligaya siya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So ito pong tinatawag na vision. Pangitain, ibig sabihin ng vision sa wikang Hebrew, tinatawag hazon, means revelation, mga minamahal. When there is no clear revelation and bold declaration of God's will and standards, God's people lose their biblical conviction because of their moral restraint and subsequently perish. Everybody say amen. Pag sinabi nating vision, ito po ay kalooban, standard, revelation, will ng ating mabait na Diyos. Everybody say amen. So, ibig sabihin, the characteristic of the surrendered life, mga minamahal, you must submit to the will of God. You must submit to the authority of the church. Everybody say amen. You must submit yourselves to God's will. Pag sinabing vision, ibig sabihin clear declaration of God's righteousness, judgment, and standards. Everybody say amen. Kaya dito po mga minamahal, tinuturuan tayong magpasakop sa kalooban ng Diyos, ay standard ng Diyos. Kung choir member ka, merong rules and regulation ang choir member para magpasakop ka. Everybody say amen.
Kung ikaw ay preachers, instrumentalist, meron po mga rules and regulations, ever amen. Pag pinapasakop natin, mga minamahal, ang ating sarili sa kalooban ng Diyos, dahil without clear declaration and revelation of God's standards and will, the people shall perish. Sabi po ng Biblia, ever amen. My people are destroyed for lack of vision. Ever amen. Kaya dito po pinagpala na tayo ng Diyos sa banal na iglesia ito, ang ating beloved parents in the Lord and beloved children, mga minamahal, hindi sila tinatawag daw mga minamahal, hindi sila tumigil. Ever amen. Sa pagtuturo sa atin, upang maintindihan natin ang kalooban ng Diyos, paano kami makatayo ngayon kung walang nagturo sa amin? Ever amen. Paano na tayo nanatili ng 40 taon sa paglilingkod sa Diyos, na 30 taon sa paglilingkod sa Diyos, 20 taon, 10 taon, nagpapagamit tayo sa kalooban ng Diyos kung walang nagturo? Ever amen. Aging ulitin mga minamahal, the revealed will of God and His righteous demands as expressed in Scripture must be tinatawag mga minamahal na keep before the congregation para hindi tayo mawala sa paglilingkod sa Diyos. Tingnan natin yung mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Ever amen. Napakapalad na natin dito. Ako po, napakapalad na natin dito sa dako ng Cebu, mga minamahal, by the grace of God. To the leading prayer ng ating beloved honorable parents in the Lord, beloved children. Year 1991, kahit isang membro, pagdating namin ng Cebu, kahit isang membro, wala ang Jesus Miracle Crusade. Year 1991, kami po yung first batch doon, nagsabit ng streamers, namigay ng leaflets, nag-sounding. Kahit isang member, wala. But the grace of God, mga minamahal ngayon, sa kaabagan ng Diyos, mga minamahal yung under ng church ng gawain sa Cebu, lumago ang gawain. Mga minamahal, nagkaroon tayo ng mga 100 church, ever amen, churches na dako ng Cebu. Could just imagine, Bohol, Negros, Leyte, mga minamahal, Leyte, Bohol, Negros, Dumaguete, ever amen, Cebu, hanggang Zamboanga. So mga minamahal, dahil itinuro yung tamang pagtuturo, ever amen, nanatili ang mga kapatiran, sumunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala ang kanilang buhay, pinagaling mga karamdaman, never amen. Dahil sumunod sila sa totoong pangangaral ng salita ng Diyos, naging matatag tayo kung paano galayo ang silangan sa kanluran, gayon inilayo ng Diyos ang kasalanan sa atin, hindi na tayo bumalik sa kasalanan, never amen. Dahil merong pagtuturo, merong revelation, merong tinatawag na vision, never amen. Kung walang nagturo, kaya dito po mga tinuturuan tayo sa kalooban ng Diyos upang mapabuti tayo sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi po, without the vision, the people will perish, ever amen. Mahulog sa kasalanan kung walang strong, tinatawag na standards na itinuro ang ating beloved parents in the Lord. Kaya pinagpala tayo sa iglesyang ito. Everybody say, praise the Lord. So, submission. Submission, walang gawin natin mga Kristiyano, pasakop tayo. Submission to the authority of the church. Submission, mga minamahal, to the divine will of God. Everybody say, amen. Submission, mga minamahal, to the rules and regulation. Everybody say, amen. Submission to the standards. Everybody say, praise the Lord. Merong standard na dapat nating sundin. Pangatlong bagay, resist the devil. Resist the devil in whatever forms he appear. Ibig sabihin ng resist, mga minamahal. Ano pong ibig sabihin ng resist? Sa panahon, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, abang siya po ay tinutokso ni Satanas. Anong offer ni Satanas? Anong ino-offer ni Satanas sa mahal na Panginoon? Sabi niya, ibibigay ko ang lahat ng karangyaan dito sa daigdig na ito. Tingnan mo. Ipinapakita ni Satanas ang mundo. Ever amen. Yun ang offer ni Satanas, hindi mag-offer si Satanas ng pangit sa atin. Amen? Ang ino-offer ni Satanas, anong sabi ng banal na kasulatan? Yung mundo. Tingnan mo ang daigdig. Si Moses, mga minamahal, iniwan niya ang pleasure sa Egypt. Ever amen? Iniwan niya ang karangyaan sa Egypto. Sumunod siya, nakisama siya sa mga anak ng Diyos. Ever amen?
Ganon ang mga minamahal sa ating buhay. Ano pong ibig sabihin ng resist the devil in whatever forms he appear? Ibig sabihin ng resist the devil, keep yourself busy doing good things. Ever say amen. Keep yourselves busy in doing good things. Ingating sarili, mga minamahal, gawin natin ito para sa glorify your body, glorify God in your body. Ever say amen. Luwalatin mo ang Diyos sa iyong buhay. Doing good things. Another thing, mga minamahal, remove the source of temptation. Kailangan tanggalin natin sa buhay natin ang mga source of temptation. Mapakaraming temptation ngayon. Kahit yung mga cellphone, pag hindi natin nabandayan, source of temptation yan. Ever say amen? Amen. So remove, mga minamahal, all the source of temptation. Another thing, mga minamahal, sabi po, fill your mind with God. Amen. Ito po ang pag-resist. Fill your mind with God. Remove all the source of temptation in your lives. Ever say amen? And keeping in doing good things. Ever say amen? Be busy in doing good things. Sa paggawa sa kalooban ng Diyos, diyan po natin tinatawag na resist the devil. And the devil shall flee away from you. Ever say amen? Resist the devil. Ibig sabihin, maging mapagbantay ang Kristiyano. Ulitin ko po, ang kaaway ng ating kaaway hindi lalapit sa atin. Lalapit siya sa atin, mag-offer ng magandang bagay, mag-offer ng kalayawan, mag-offer ng kasalanan. Amen? But resist the devil, and the devil shall flee away from you. Palapakan natin ang salita ng Diyos. Ever say, praise the Lord. Pangatlo, mga draw nigh to God. Draw nigh to God, mga minamahal, in worship, in praise, in thanksgiving, in fasting, amen, in fellowship with God and the Holy Spirit and the Word. Ever say amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, draw nigh to God. Lumapit tayo sa Diyos at siya'y lalapit sa atin. Huwag tayong lumayo sa mahal na Panginoon. Lumapit ka na, lumapit sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Ever say, praise the Lord. Yung aking anak, si Luke, mga minamahal, nandun kami sa Australia. So, alas 10 ng gabi, tumawag sa amin doon, sabi niya, ihatid niya yung kanyang sister sa airport. So, alas 10 ng gabi, so sabi ko sa aking beloved wife, hindi naman tayo naantok. Alas 10 ng gabi, dapat matulog na kami, magpuri tayo. Sabi ko, nagpuri kami. Puri kami ng puri. Kami dalawa lang doon siyempre, sa Australia, puri kami ng puri. Mula alas 10 ng gabi, alas 11, alas 12, hanggang alauna. Hindi kami naantok, nagpuri. Bandang alauna, tumawag yung aking sister-in-law, sinend yung picture. Yung aming sasakyan, mga minamahal, dinadrive ng aking anak, bumangga doon sa malaking truck, yung merong beam, yung ginagamit ng magtayo ng mga poste. Dahil siguro mga alauna ng madaling araw, konpiyansa sila, kahit walang ilaw, tinawid nila sa kalsada. Walang early warning device, walang convoy, walang ilaw. Yung anak ko mabilis, binangga yung bimba, yung crane. So, yung dito tatama, wasak yung bubong, wasak yung windshield. Mga minamahal, talagang hindi mabubuhay ang driver. Sabi ng may-ari ng company, tumawag sa akin nung magpatapos ng aksidente, sabi ng may-ari ng company, alam mo, parang naniniwala kong may himala. Dahil hindi mabubuhay ang driver. Amen. Pero kabagan ng Diyos, doon ang dalangin ng ating beloved parents and the Lord sa pag-iingat ng mahal na Panginoon. Yung aking anak, mga minalumabas sa sakyan, naliligo ng bubog. Kahit galos ng pusa, wala. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Wasak na wasak yung sasakyan, mga minamahal, alas matuklap yung bubong. Pero ganun na lamang ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Never say amen. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Lumapit tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Siya'y lalapit sa atin. God is the ultimate starting point. Ever say amen. Ang mahal na Panginoon, sabi nga ng banal na kasulatan, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ever say amen. In Genesis chapter 1, verse 1, kindly read it please. Dito po sa aklat ng Genesis Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Amen. Everybody shout, praise the Lord.